Nako po, eto, magandang reaksyonan po ito, mga kabida, po. Ito hong pasabog po ni Senator Amy Marcos, mga kabida, kung saan po ay sinabi po niya, mga kabida, na itong mga senador at saka kongresista daw ay binabantaan po ngayon, nakakasuhan daw, mga kabida, lalong-lalo na po yung mga bumoto at saka boboto pa po, pabor kay Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment po, Okay? Ito, babasahin ko muna. Ito hong post po ng ABS-CBN, mga kabida. Senator Amy Marcos claims that senators and congressmen are being threatened with cases unless they vote for the impeachment of Vice President Sara Duterte via RG Cruz, ABS-CBN News. Ayun. Totoo kaya ito, mga kabida, Ako, para sa akin, hindi po ito nakapagtataka po, itong balitang ito, mga kabida, kasi gaya ng sinabi ko sa mga previous vlogs ko po, mga kabida, sa kasalukuyang administrasyon, wala kong imposible. Lahat po imposible po, mga kabida. Kaya nga pala, siguro, dyan po sa House of Representatives, lahat po ng mga miyembro po ng Committee on Justice po, mga kabida, lahat po sila pabor dito ho sa impeachment Vice President Sara Duterte, mga kabida. Mantakin nyo, yung kartada po, mga kabida, 55 out of 55 po, during the votes, para lang po isubmit ito hong committee report, sa plenary, mga kabida. See, lahat po sila. Wala hong tumutol po doon. Okay? Walang against po doon, mga kabida, po. Yung mga nag-withdraw po ay hindi po mga miyembro po ng House Committee on Justice yun, Nag-sit-in lang po yun, mga kabida. Okay? Pero yung miyembro talaga, 55, okay? Out of 55 po, yun po yung bumoto po, mga kabida, pabor ho sa impeachment ni Sara Duterte. Okay? Meron pong mga kongresista during the impeachment proceedings na tila against daw, sa impeachment. Okay? Kumbaga, the way they question, para bang pumapabor po kay Sara Duterte, kinalaunan po, mga kabida, yung ending, bumoto pala. Diba? Ito kaya yung dahilan, itong pagbabanta po, na kakasuhan sila, kung sakali man po, yung kanilang boto po ay pumabor po kay Sara Duterte, mga kabida. Okay? Ito po yata yung mangyayari po, dyan po sa Senate. Lalong-lalo na po, pagdating ho sa Senado, ito hong articles of impeachment po, mga kabida, kasi aasahan po natin yan, na makarating yan sa Senado, mga kabida. Kasi kung totoo po itong sinabi po ni Senador Amy Marcos, yung pagbabanta po laban ho sa mga mababatas, ako, sigurado po ako, makukuha po nila yung magic number po, Ito hong 106 po, mga kabida, dyan po sa plenary. Okay? Wala hong sinong manghas po, na susuway. Okay? Siyempre naman, lalong-lalo na po yung mga kongresista po, na binanggit yung kanilang mga pangalan po, mga kabida, dyan po sa issue po ng flood control projects po, Okay? Kung maalala po ninyo, mga kabida, during the investigations, okay, ICI, Ombudsman, Senate Blue Ribbon Committee, okay, may mga mababatas dyan po sa House of Representatives na binanggit po ng mga testigo, mga kabida, na tumanggap daw ng mga kickback. Alright? At katulad na lang po dun ho sa isiniwalat po, ni contractor Curly Discaya po, mga kabida, during one of the Senate hearings, mga kabida. Okay? Nung panahon pa po yun, ni Senador Marcoleta bilang chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee, Okay, binanggit po niya yung pangalan po ng mga mababatas dyan po sa lower house. Na sinasabi hong tumanggap daw ng mga kickback, Diba? Mas marami po kumpara dyan po sa Senate, I think dyan sa Senate, nasa 3 lang ata yun, mga kapida. Diba? Yung nabanggit during the Senate investigation. Okay, mas marami po dyan po sa House of Representatives. Kaya nga, nakapagtataka po, during the investigation, ICI, Senate Blue Ribbon Committee, wala kang makita ni isang kongresista po, mga kabida, na nirekomenda po, nasampahan po ng kaso. Okay? Yung mga senador lang po, Diba?
Kaya nga nakapagtataka kung bakit wala kong kongresista na idinamay doon ho sa rekomendasyon para sampahan po ng kaso sa ombudsman, mga kabida, po. Ito kaya yung dahilan po, mga kabida? Ito kaya yung kapalit po. Alright? Kung bakit po, walang kongresista po ang kinasuhan po, mga kabida? Dahil ho dito siguro sa sinabi po ni Senator Amy Marcos na pinagbabantaan po mga kabida ito mga mababatas po natin, both houses, na kung hindi po ito boboto against Sara Duterte impeachment, kung hindi po ito boboto po mga kabida, against Sara, sa kanya impeachment, mananagot po, Kagaya ng sinabi ko po kanina, mga kabida, sa kasalukuyang administrasyon, wala kong imposible. Lahat po posible po, mga kabida. Para sa akin po, mga kabida, dito ho sa sinabi po ni Senator Amy Marcos, tila may bahid katotohanan po ito, mga kabida. Kasi marami na kasi mga instances po, mga kabida, na ginigipit, yung mga testigo, okay? Katulad na lang po, doon ho kay Gutesa po mga kabida. Ano pong nangyari po kay Gutesa, Diba bigla hong nawala? Tapos may lumabas po mga kabida na audio, okay, conversation po sa pagitan po ni Gutesa at ng kanyang asawa po, mga kabida. Kung saan po sinabi po ni Gutesa na siya po ay ginigipit, okay? May bagong affidavit na pinapirma po sa kanya, mga kabida. Kung saan po meron pong bagong affidavit, mga kabida, na pilit na pinapapirma po sa kanya, mga kabida. May mga detalye po doon na hindi daw totoo. Katulad na lang po doon ho sa pagdidiin ho kay Marculeta at saka kay Mike Defensor po, mga kabida. Diba? So, yung mga ganong mga bagay po, may precedence na po, mga kabida, po. Kaya nga hindi ho imposible po, ito hong sinabi po ni Senator Amy Marcos. Okay? Pero so far, wala pa pong pahayag po na inilabas po mga kabida, ang gobyernong ito, ang Marcos administration. Although wala naman po siyang binanggit, kung sino ho nagbabanda po mga kabida, pero presumably, gobyerno. Okay? Sino man ang may kakayahan po, na magbabanta dito ho sa mga kongresista at saka sa mga senador. Diba? Gobyerno, diba? Mga kabida, kung totoo man po yun, yung sinabi po ni Senator Amy Marcos. Okay? Kaya nga hindi po nakapagtataka po, mga kabida, na wala hong tumutol dito ho sa impeachment against Sara Duterte, po. Okay? Lahat po halos mga kabida, pumabor. Okay? Dahil natatakot po siguro, baka hahabulin. Lalo-lalo na po yung mga may kasalanan po, mga kabida, po. Di ba? Kung hindi ako nagkamali, nasa 17 congressmen nata yun, yung idinawit yung mga pangalan po nila sa ginawang Senate Blue Ribbon Committee hearings, mga kabida. O, 17, imagine that, Pero wala hong ni isa ang nirekomenda po mga kabida na sasampahan po ng kaso, Okay? So, yun po, So, sana dito ho sa Senado, kung mangyayari man po itong pagdinig po, mga kabida, laban ho kay Vice President Sara Duterte, sana itong tatlong mga senador, hindi ho magpapadala dito sa threat na ito, mga kabida, kung totoo man po. Okay? Katulad na lang po ni Senador Joel Villanueva, Jinggoy Estrada po, at saka Senator Chis Escudero. Itong tatlo po, puro po may mga kaso dyan, mga kabida, po. Okay? Sana kung bumoto man po itong tatlo, mga kabida, ayon po dun ho sa ebidensya at sa kanilang konsensya po. Hindi ho magpapadala po sa anumang pressure, okay, panggigipit, mga kabida, at saka, anong tawag po dito, bantang kakasuhan, total, itong mga tatlong senador, may kaso na po ito, mga kabida. Ano pa pong dapat ikakatakot po, Diba? Kinasuhan na po eh. In fact, may pending investigation nata po, dyan po sa Office of the Ombudsman, mga kabida. Okay? So, yun lang po, Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po, Dito sa isiniwalat po ni Senator Amy Marcos. Kumbaga, tila panggigipit po ito, mga kabida. Para lang po bumoto po, pabor
sa impeachment ni Sara Duterte, ito hong mga mambabatas dyan po sa lower house at maging itong mga senador po, mga kabida, po. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.